Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, what do men wish women knew? Or eto yung wish ng mga lalaki na sana alam nyo. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, eto, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 1, eto, yung hindi lahat ng lalaking nakatingin sa iyo ay may masamang balak. Or yung mas masahol na iniisip nyo na siya ay isang manyak. Di ba? Alam nyo, madalas, kapag pinagtitinginan ka ng isang lalaki, akala nyo masamang tao na yan. Okay? Lalong-lalo naman doon sa mga medyo hindi nabiyayaan ng kagwapuhan, di ba? Talagang ginajudge nyo na sila na akala nyo sila na ay masamang tao. Pero hindi po. Paulit-ulit kong sinasabi na ang mga kalalakihan ay mga visual na nilalang. Kaya sila nakatingin sa iyo dahil nagagandahan sila sa iyo. Sila ay humahanga sa taglay mong kagandahan. At ganyan ang mga lalaki. Mahilig tumingin, okay? Kaya ladies, huwag namang masyadong napakabilis humusga, okay? Of course, okay yung ikaw ay nag-iingat, pero huwag namang advance masyado mag-isip. Napapasama yung mga ibang kalalakihan dahil tingin nyo ay ganun na masamang tao na sila, okay? Pinagsasabihan nyo na sila ng masasamang salita, di ba? Nakatingin lang naman. Sila lang naman ay isang tagahanga. Pero madalas ay masama na pala yung panghusga mo sa kanya. So, dahil lang sa isang tingin, ay ginudge mo na yung lalaki. Okay? So, ladies, hindi lahat ng lalaking nakatingin sa'yo ay may masamang binabalak sa iyo. Hindi po. Number 1. Number 2, eto, yung ayaw ng mga lalaki, yung tinatanong mo siya kapag nag-aayos ka ng sarili mo, na tinatanong mo kung mataba ba ako? Maganda ba ako? Bagay ba sa akin ang aking damit? Alam nyo, ang mga lalaki, siyempre, asawa mo yan, karelasyon mo yan. Ayaw niyang masaktan ka. So, madalas, ang sagot ng lalaki dyan is, oo, bagay mo, ang ganda-ganda mo. Ganon ang mga sagot nila dyan madalas, di ba? Kasi, kapag sinabi nila yung totoo, ikaw ay magkukuramentado, magagalit ka sa kanya, di ba? Baka hindi pa matuloy ang lakad niyo. Kaya ladies, huwag niyo nang tanungin yung partner niyong lalaki. Kasi hindi naman niya sasabihin yung totoo. Magsisinungaling lang yan para hindi ka masaktan, para hindi masira yung araw mo. Okay? Kaya huwag na kayong magtanong. Okay? Ayusin niyo na lang yung sarili niyo. Alam niyo naman sa sarili niyo di ba? Kunwari, nagtatanong pa kayo para lang sa validity. Ang mga lalaki talaga pagdating dyan, alam na nila ang mangyayari kapag sinabi nila yung totoo. Kaya huwag nang magtanong kasi magsisinungaling yung lalaki kapag ganyan. Okay? Number 2. Number 3. Eto, yung ang saya namin kapag ipinagluluto nyo kami. Ganyan ang mga lalaki. Of course, di ba, lahat naman tayo gustong kumain. Paborito nating hobby yan or gawain ang kumain. Di ba? Kapag ipinagluluto nyo yung karelasyon nyo, lalong-lalo na kapag yung paborito niya ang ihinain mo sa kanya, nako, happy-happy yan. Tuwang-tuwa talaga yan. Siyempre, maliban sa masarap na yung ipinagluto mo, yun pa yung paborito niya. At siyempre, kapag ganon, alam na alam niya na mahal mo siya. Nararamdaman na niya yung pagpapahalaga mo sa kanya. In a way, ay dyan sa pagluluto mo, ginagawa o ipinaparamdam yung pag-aalaga mo sa kanya, yung pagmamahal mo sa kanya. Kaya ang mga ganyang mga gawain ay sobrang tuwang-tuwa ang lalaki. Number 3. Number 4, eto, yung gustong-gusto ng lalaki na pinupuri mo siya. Okay? Kapag meron siyang ginawa, sabihin mo sa kanya. Okay? Yung mga simpleng pagsasabi na, uy, ang gwapo mo naman, di ba? Yung mga ganyang simpleng mga phrases ay sobrang nagbibigay sa lalaki ng kasiyahan. Siyempre, ang mga ganyan ay galing sa iyo mismo na kanyang karelasyon, di ba? Yan ay talagang napapangiti siya. Kahit siya ay tahimik,
na-a-appreciate niya yung mga papuri mo sa kanya. Nagbibigay sa kanya ng boost sa kanyang ego. 'Di ba, sinasabi ko ang mga lalaki ay matataas ang ego. Totoo yan, matataas ang pride. At dahil sa ginagawa mo na yan, yan ay food para sa kanyang ego. At gustong-gusto ng mga lalaki yan. Uwihin mo siya. Sabihin mo sa kanya ang mga magagandang mga ginagawa niya sa inyo, ay na-a-appreciate mo lahat yon. Okay? Kapag ganyan, sigurado na mas sisipagan pa ng lalaki. Nagiging inspiration yung mga sinasabi mo sa kanyang mga papuri, mga compliments. Gustong-gusto ng lalaki. Number 4. Number 5. Ito, yung ayaw na ayaw nila yung ginagawa nyo silang manghuhula. Okay? Kaya kapag meron kang gustong gawin or sabihin sa partner mo, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Sabihin mo sa kanya ng diretso. Madalas pa naman sa inyong mga babae, kapag nagsasabi kayo, ay kung ano-ano pa yung mga pasakalin nyo, di ba? Kaya ang mga lalaki, naiiwan na hindi nagigets, hindi naiintindihan yung sinasabi nyo. Ang mga lalaki, naiintindihan niya yan kapag direct to the point ang mga sinasabi nyo. Kapag pasikot-sikot pa yan, mas lalo lang siyang malilito. Hindi niya gets yun. Talagang mahirap umintindi ang mga lalaki sa mga ganyang pasikot-sikot na mga sinasabi. At yan ang isang wish ng mga lalaki na sana diretsuhin nyo na. Huwag nyo nang paikot-ikutin yung mga sinasabi nyo. Kasi ang mga lalaki, literal na mahina ang pick up sa mga ganyang mga pasikot-sikot na mga pananalita. So maging straightforward kayo kapag may gusto kayo sa lalaki. Number 5. Number 6. Ayaw na ayaw niyang ikinukumpara mo siya sa kahit kanino, kahit sa ibang mga lalaki at sa iyong ex. Ayaw na ayaw ng lalaki yan, okay? Masisira ang araw niyan, masisira ang kanyang mood. Ayaw niya ng comparison. Kaya kung nag-aaway kayo, yan yung the worst na gusto niyang marinig sa iyo, yung ikukumpara mo siya sa ibang mga lalaki. Okay? Kung gusto mong magalit, kung gusto mong masaktan, mainis ang lalaki, yan ang tip. Yan ang gawin niyo. Kumpara mo siya. Pero ayaw na ayaw ng mga lalaki yan. Kasi literal na nakakalalaki ang mga ganyang pagkukumpara. Sa lahat ng bagay, yan ang ayaw ng mga lalaki. So, never compare, okay? Yan po ang number 6. Number 7. Ito yung hindi lahat ng pagkakataon or panahon ay nasa mood ang lalaki. Ito yung maling akala, di ba? Na akala yata ng karamihan na ang mga lalaki ay sobrang napakahilig na araw-araw, oras-oras, minu-minuto ay lang ang gustong gawin. Lang lagi ang laman ng isipan. Mali po kayo, okay? Akala nyo yan kasi ang mga lalaki, pagdating kasi sa usaping mga ganyan, ay mga vocal yan. Maiingay yan minsan, lalong-lalo na kapag nagkukumpulan yan. Pero it doesn't mean na maya't maya ay gusto niya ng S. Hindi po. May mga instances, pagkakataon na mas gusto lang ng lalaki na matulog, magpahinga, huminata, manood lang ng TV, or mag-usap lang kayo. Ganon. Hindi lahat ng pagkakataon ay puro S na lang ang gustong gawin. Maling akala po yon, okay? So, kapag gustong-gusto mo at umaayaw yung partner ng lalaki, yan na yung mga times na wala rin siyang gana, wala siya sa mood. So, huwag kayong magalit kasi tao yan. Hindi naman araw-araw ay Pasko. Minsan gusto lang yan na magpahinga. Oops, pass muna, bukas na lang, mga ganon, okay? So, ayan po ang number 7. So, ayan po ang ilan lamang sa maraming wish ng mga lalaki na sana alam nyo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.